Year of the Rat na nga, kaya ating alamin ang mga malas at swerte sa buhay at sa bahay. Ngayong taon ng mga daga, dito lang sa numero 1 lifestyle show na abot ng masa. Kay Susan tayo! Tingin niyo ano mangyayari ngayong Year of the Rat? At least there, may hope na umunlad. Baba ang dollar. Tapos, magaganda yung economy natin. Malas ba kayo o swerte ngayong Year of the Rat? Nakikinig lang ako sa mga punsay, sinabi the year of, yung daw born year of the snake, swerte. May mga swerte ng dumating, pagpasok ng tao. Sino sa mga artista gusto niyo hulaan? Si Angel Locsin siguro. Dahil lumipat siya, hindi na siya swertehin yun. Kuya, ano sa tingin mo? Malas ka ba? Swerte ngayon? Sa tingin ko po, swerte kami. Siguro maganda po yung umpisa ng year ngayon. Ano sa tingin mo mangyayari sa Pilipinas? So, swertehin ba tayo? Sa tingin ko po, hindi po ngayong taon eh. Kasi po, marami pa rin problema sa Pilipinas ngayon. Tapos halimbawa manghuhula ka, sino artista gusto mong hulaan? Si Marian Rivera po. Wow, Mari, bakit? Anong hula mo sa kanya? Wala lang po. Gusto ko lang hawakan yung kamay. Kung kailangan nyo ng tulong sa family, pangkabuhayan, kalusugan, pati na beauty. Mga misis, ano ang isisigaw ninyo? Ano pa kundi kay Susan tayo? Kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo. Kay Susan tayo. Si Alessandra De Rossi, aalamin ang mga dapat at di dapat para sa Year of the Rat. Saan matatagpuan ang pinakamasarap na mamihan? Sila Betong at May ang magtuturo sa atin yan. Sarap, no? Bagong ideas para sa living room mo, ibibigay ko. At mapapatalo ng mga bata sa galak dito sa Jumping Jacks. Napasyalan na natin last year itong Fun Ranch, pero may mga idinagdag sila para mas maging fun ang pamamasyal ng mga bagets at kids. At isa dito ang Jumping Jacks, ang inflatable playground. Halika na kayo mga kids! Yes, let's go! Ito na tayo! Halos 2 buwan pa lamang na itatayo ang Jumping Jacks. Yay! Yes! Ayan! Wow! Pagpasok pa lang, mamamangha ka na. Para kasi itong kakaibang mundo. Ito! Para pala itong kaharian ng mga... Kaharian ng mga balloons. Isang mundo ng naglalakihang inflatables. Kung ako yaya dito, 4 ang aking alaga. Magkano kaya sweldo ko dito sa 4 na alaga ko? If you see it, this is about 3,000 square meters, all inflatables, iba-ibang klaseng inflatables, 10 inflatables in one place. So you can't find that kind of number of inflatables in one place. No? So okay talaga siya, magsasawa talaga sila. And it's exercise for the kids. Takbuhan talaga sila dyan, no? Iba't ibang themes mayroon ang bawat inflatable. Nariyan ang obstacle course. Kilala niyo ba yan? hindi ko rin kilala yun eh. Kuya, sino ba yan? Ano ba yan? Wolf o ano? Parang ganun. Ha? Parang ganun. Parang halimaw. Kids! Where are you? My gosh! Magagalit ng mga mami niyo! Ano ba yan? Nag-sideline lang ako. Ayan, naging yaya pa ako ng mga bagets na ito. Halos mabaliw na sila sa kalalaro. Sarap pag jumping jack. Wala na sa tinuan to mga bata na to. Kakaiba naman daw ang giant inflatable na ito. Ang tawag dito, Airborne Adventure. Yan, so papakita sa atin ni Arnie kung paano nagwo-work itong Airborne Adventure para kayo nagpa-parachute. Ganon ang mangyayari dyan sa loob to. Arnie, mauna ka na? Tingnan ko lang kung kakasya yung aming cameraman. Kasya ba? Kasi, actually, pagka yung cameraman, pwede na rin siyang tumaas, di ba? Kaya ng hangin.
masusubukan natin ang tatag ng hangin sa aming cameraman. Oh, bakit ka tumitingin sa akin, Jasper? Ha? Diyan ka sasakay sa balikat ngayon. Baka lang masasakay ka doon. Ha? Oh, go! Lakad na, Jasper. You should try it. Naku, ang batang si Jasper, palili pa rin sa loob ng balon? Jasper! Bumalik ka dito! Hindi ka mo nagbabayad ng utang mo! Dali. Oh, Jasper, okay ka pa ba? Panalo ito sa loob ng balon, isasakay ka at may hangin na parang magpapalipad sa'yo. Baba ka ng Jasper! Kasi kami naman! Hindi daw siya bababa? Maya-maya lang, naiingkit na ang ibang chikiting. Oo, no, dyan na lang kayo, ha? Wala kayong lalabasan dyan, lumipad kayo doon, no? Ayan. Oh, Jasper, okay ka pa ba? Okay lang! Okay lang! Mayroon kong tawagin ay Winter Wonderland. At iba pa. Nako, Jasper, meron bang haring parang lasing magsalita? Actually, hindi lang yan yung nandito sa Jumping Jack. Merong Winter Wonderland, merong obstacle course, merong airborne experience. Meron pa. Doon yun. At pumuntahan natin. Sa kabilang banda ng playground, may sorpresa pang nagabang. Ito ang all-inflatable giant castle at parachute. Oh, lakad na. Go na kayo. Dali. Ay, nako. Mahuli mag-alis na sapatos. Hindi nakasama. Mahuli magtatanggal ng sapatos. Hindi nakasama. Si Jasper naiwan na, oh. Hay! Nataranta na naman ang mga chikiting, kaya di na rin nila ako pansin. Ano? Nakasakay na kayo sa hot air balloon? Wala. Di ako narinig ng mga bata, oh. Wala. Napalipat tuloy ako ng pwesto. Ayan. Mas maganda pala yung view dito sa taas kasi kitang-kita mo yung mga bata. Ayun, oh. Play to the max na naman ang mga bata. Ano, Jasper, diyan ka na. Tapos ka na. Talagang hyper itong batang ito. Unahan ang mga bagat sa pagtakbo sa bawat inflatable para makaabot sa dulo at marating ang parachute. Jasper, oh. Balik ka, dali, balik. Dali, oh. Isa pa, dali, go. Parang di nauubusan ng energy ang lahat. Takbuhan. Taguan. Talunan. Kahit ano, basta enjoy ang mga chikiting. Sa murang halaga ng 100 pesos kapag weekdays at 150 tuwing weekends, kahit buong araw pang maglaro ang mga anak nyo rito, pwedeng-pwede. Pwede nyo rin irenta ang lugar para sa birthday party ng anak nyo. Kapag pagod na sa pagtalon, katabi lang ng Jumping Jacks ang bagong kainan na pang-chikiting din. Nautical theme ang dating, pati mga isda nakikinain na rin. Oh, mga kids! Kumusta yung Jumping Jacks nyo dyan? Nako, mukhang talagang panalo ang Jumping Jacks. Kaya kailangan matry ng mga anak nyo. Kay Susan tayo! Susunod, ang pinakamasarap na mami, matitikman. Sina Betong at May, di kaya magkabukingan? Yung mami no? Hindi, ito yung mami. Hindi, sabi mo sa akin, siya yung mami. Ikaw yung mami no? Sabi mo nga, miss, Ano ito yung pangalan mami mo? na hinahanap namin. Gusto na. Yun yung hinahanap.
Kay Susan tayo. Awan! Taksil! Awan, hindi ka pa nagkasya sa akin? Ano to? Bakit kang babae ka, ha? Bay! Basta babae ko! Bay! Bay mo mukha mo? Eto, nakita ko doon sa hilabad mong t-shirt. Ha? Bakit? My favorite mommy? Awa, meron ko ba? Tama na yung katalanan mo! Hindi ako maniniwala sa'yo. Wala akong babae! Pupuntahan natin ang tatlong babae to. Hindi totoo! Halika dito! Sumama ka! Isama mo si Juan! Bay! Halika! Bakit? Hindi na! Aray! Umupo ka! Ilabas niyo sa akin ang mami kinahuhulingan ang lalaki nito! Bay! Ilabas niyo ang hindi! Nakakaya mo! Ano Shame! na? Nakakaya! Ano shame? Shame ka dyan! Shame mo ka mo! Ayos na! Ilabas mo! Oh! Ito na po yung mami. Anong mami pinagsasabi mo? Mami? Noodles? Are you okay? May kasi, umuha ikaw na mo! Upo ka! Upo ka! Tignan mo yan! Tignan mo yung mami na yan! Ha? Tignan mo! May mami noodles to ah! Kaya nga! Ang sarap! Ha? Sandalo! Kaya mo yan! Oh? Ano? Ang sarap mo! O di ba? Iyon yung mami sinasabi ko. Ano ba yun? Ang Mamunluk ang pinakamatandang mamihan ngayon sa atin. Dati raw, tagalako ng pansit ang Cantonese na si Mr. Mamunluk na siya ring nakadiskubre ng mami. Alam niyo bang sa kanya kinuha ang salitang mami? Mami kasi ang apelyido ni Mr. Mamunluk, Ma. Tapos yun namang Mi, pansit. Kaya tinawag nilang Mami. Specialty nila rito ang tinatawag nilang original mami. Sinangkapan ito ng chicken at pork asado na may dahon ng sibuyas at sabaw ng chicken. Simple, pero rock. Kung ano yung ingredients ni Mr. Mamunluk noon, ganun din ang ina-adapt ng mga anak niya. Kanya yung original na ingredients, yun din ang ginagamit lang hanggang sa ngayon. The best! Grabe, ang sarap talaga. May beef, may chicken, oh my gosh, and then the noodles. Nahumayin na ako. Grabe naman. Hindi, no? Oh, may mami. Mamunluk, di ba? Mami, oo. Sandali. Bakit? Alam mo, nakakalimutan ko, ha? Siguro nasa pangalawang address na to yung mami na sinasabi mo, no? Ang tindi mo naman, sis. Wala kang Ano? Wala kang Ano wala? Basta! Asan na? Nasaan na yung mami sinasabi mo? Ilabas niyo sa akin ang mami kinahubalingan ng lalaki ito! Hindi ako! Hindi yun naman yung mata! Relax ka lang, relax ha? Relax ka lang. Hindi pwede! Please! Hindi! Stop siya! Ano ba yan? Nasaan na yung mami na yan? Relax ka lang. Ano yung relax? Ito na! Ha? Ito na! Noodles na naman? Oo, ito nga yung mami eh. Ayan, sige. Ano yun naman? Ikaw kasi napaka... Sigurado ka? Napakain ang bunga naman itong eh. buhay ito! Ay, nagugutom ako eh! Hindi ako kumain ka na, mami. Sige sa'yo mo, Ba't ka lang Ang iinit? sarap nito! Beef na beef! Ang sarap! 1991 pa nang itinayo ang Paris Mami House dito sa Espanya. Mula noon, di na magkamayaw sa pagbisita ang mga customer nila. Ikaw mo kuya, masarap nga siya. Ikaw, puro ganyan yung order mo eh. Tignan Kuya, mo. isa lang. Kuya, Tignan mo. ikaw Ito yung na. pinagmamalaki niyang mami niya. Oo, sige. Tignan mo, isa Lagyan mo lang. ng beef! Beef! Hindi, kuya, isa lang. Ano kuya, isa lang. Ikaw mo masarap to, walang bayad. Yee! Yee! Yung beef at saka yung noodles namin masarap. Tsaka yung pinakaano talaga dito yung Super Mami kasi marami siyang halo. May wonton, siomai, chicken at saka beef. Mabilis at abot kaya ang presyo ng mami dito, kaya swak sa mga estudyante at empleyadong on the go. Ang sarap naman nito. Ano diba, sarap? Grabe! Ang sobrang sarap nito. Pero hindi! Hindi pa rin ako naniniwala na wala kang kinahuhumalingan! Siguro ito na yung mami nandito sa pangatlong address na to! Hindi ako naniniwala! Susugurin ko! Diyan ka na! Relax ka lang. Ano ka ba? Andali ba? Susugurin! Susugurin ko nga! Aray! Ang tindi itong mami nito ah! Ang laki! Dito tayo sa aircon! Ilabas mo na! Asa na nga yung mami?
klase ng babae nito yung tira mo? Hindi ka maingin. Nakakaya sa mga tao. Tumahimik ka. May, don't you get it? You're my only mommy, okay? Kaya saan na maingay? Sa sunod lugar ito, okay? Umupo na lang tayo. Umupo tayo. Pumasok ka doon. Siya ang lemonade dito. Pumasok ka. Maingay. Can't keep tama. Come here, Michelle. Excuse me, ma'am. Uy! Ito po yung mami ng... Ikaw yung mami? Ikaw siguro yung mami, no? Hindi! Ito yung mami! Ito yung mami! Hindi! Sabi mo sa akin, siya ang mami. Ikaw yung mami, no? Sabi mo nga, miss, Ano ito yung pangalan mami mo? na hinahanap Ito po yung namin. mami na Oh, gusto na yun yung asawa. hinahanap. Oh. 1994 nang buksan ni Mr. Rafael Sun ang North Park sa Wilson Street, San Juan. Ngayon, may 20 branches na ito all over Luzon at ang Mami Noodles nila ang isa sa mga patok sa kanilang menu. Sa Mami, ang specialty namin is NS number 9 at saka NS 11. NS number 9 is prawn dumpling. Puros prawn lang ito, nakabalot sa wonton wrapper, steam, put on top of Mami. And Nanking beef, we use beef shin. Yan yung sinasabi nating beef shin in Tagalog, bulalo. Yung bulalo meat, no? For the Nanking beef, and we stewed it with yellow beans, with soy sauce, and special herbs. Kaya naman itong sina May at Betong, halos mabulunan sa sarap. Sarap. Ang sarap. Sarap, no? Pati chopstick. Binabalikan-balikan ng noodles namin kasi wala ho tayong shortcut ginagawa. Unang-una, yung ating kaldo, yung sabaw, which is the main ingredient of a Mami, kailangan galing sa buto-buto talaga. Number 2, ang noodles po natin, we made it our own. O ano, naghahanap na kayo ng something hot and yummy? Mamili na kayo sa tatlong mamihan na ito na rekomendado na kay Susan tayo! Bakit naman? Sobrang akong thankful, no? Ano, wala ka bang sabihin sa akin? Ang sarap ng mami. Oo naman, Mami. Ano, huwag nang pagdududahan, ha? Oo naman. Ha? Yeah, kiss you. Ang sarap ha, in fairness, yung tatlong mami na yung the best! Ay, sinabi mo, ang sarap-sarap ng mga mami na kain natin. Oo, Kaya huwag ka ako. na magdududa, ha? Bakit Wala ako talaga lang ang kain. Ay, Ay, Mama Mia! Napokin! Tayo ngayon. Ang sakit kasama mo. aba! Who are you? Dali lang. I don't know you. Ano nga, I don't know you? Kilala mo to? Oo, Ikaw ang mami? Ay, pangalan mo, mami? Mama Mia. Mama Mia! Siya mo! Ay! Ikaw ha? Nakalak ba ako ng mayo? Ay, Mama Mia! Mama Mia! Aray! Kay Susan tayo! Susunod, bagong taon, bagong living room. New design ideas para sa living room mo, ituturo ko. Sa muling pagbango ng kadiliman, darating ang pinakamatinding hamon sa mga tagapagtanggol ng kabutihan. Kay Susan tayo! Mare! Happy New Year! Kumusta, Mare? Mabuti naman. Galing ako dyan sa labas. Nanood ako ng mga paputok dyan. Ano ba ang lagay? Eto, New Year na New Year sa amin kahit na mahirap ang panahon. At Mare ata, parang luma ata yung mga kortina mo na yan. Mga sabit-sabit mo na yan, parang luma. Dapat paayos mo yan. Bakit? Tuwing papasok ba ang bagong taon, kailangan bago. Of course, siyempre naman kailangan ibahin mo naman yan. Meron akong kakilalang designer, pakikilala ko sa iyo, murang-mura lang. O, sige. 10 taon na nakalilipas mula nang ipatayo ang home sweet home ni Maring Nida at ng kanyang pamilya. Since then, di na raw nakuhang palitan ang mga kagamitan at accessories sa living room niya. Kasi siyempre noon, nagpapaaral ako ng mga anak. Mas priority ko yung education ng mga bata. No wonder, Mare, 19 kopong-kopong pa ang iyong mga dekorasyon. Kaya isang living room makeover ang handog namin sa iyo for a happier New Year. Good morning po. Pero teka, before the makeover, alamin muna natin ang basics from the expert. Ano nga ba ang mga papatok for 2008? The minimalist whites and beiges are being pushed out in favor of warmer colors, such as reds and oranges. Fruit colors also are the trend this year, which is like kiwi, lime, and tangerine.
Did you hear that, Maring Nida? Bye-bye na sa mga pale na kulay gaya ng white, beige at pastel colors. Look at your sala, how boring! For 2008, ang trend daw is more on practicality. Anything goes ika nga, basta't babagay sa disenyo ng kwarto. Gaya na lang ng kurtina, anumang style, pwedeng-pwede pa rin kung ihahalo sa tamang furnitures and accessories. Pagdating sa sala set, deadma kung ratan man yan, leather o kahoy. Just make sure na dark o warm ang kulay ng mga ito. Kung lighting naman ang pag-uusapan, trending-trendy pa rin ang mga dating ng mga chandelier, maging mga overscaled lampshades, okay na okay. Welcome din ngayong New Year ang iba't ibang accessories gaya ng vases, mapa ceramics, crystals, plastic, metal o wood man yan, okay lang. At ang decorative candles, winner pa rin. Ngayong alam na natin ang basics, let's get it on with a makeover! Orange ang napiling kulay para sa accent wall ni Maring Nida for that warmer feel. Dahil uso ang layering at mix and match ng kurtina, dalawang klaseng curtains ang ating gagamitin. Ang lumang sala set pa rin ni Maring Nida ang ating gagamitin. Ngunit dahil di babagay sa kulay at design ng living room, pinalitan na lang ang leather cushion nito ng plain na telang kulay beige for that classic look. And of course, ang throw pillows na halo-halo ang disenyo at kulay, pinalitan din ng babagay sa curtains at accent wall. Another tip from the expert, ang combination daw ng iba't ibang texture ay swak na swak din this year. Kaya ang rough textured carpet ang kanyang napili upang mag-complement sa smooth texture ng throw pillows. Goodbye na sa mga pang-display mo, Mare, dahil lalo lang magmumukhang magulo ang sala pag sila'y nakaparada. Ipalit natin ang ceramic vases, plastic flowers, scented candles at frame. Wow! How fantastic! Wala na yung minimalist eh. Even if the trend is mix and match, the owners have to be very careful choosing which color to use. So, which color to use, which textures to combine with what color, anything goes. It depends on the style of the owner. If she wants Asian contemporary, classical look, or the simple Italian modern design. Hi, Tita! Hello! Tita, ano masasabi niyo sa makeover namin? Wow, ang ganda. Parang hindi ako makapaniwalang ganito na ngayon yung living room. Ano? Mare, ang ganda-ganda ng bahay mo ngayon ah. Pati tela na kurtina mo, ina-ina. Salamat sa referral mo ha. Talagang, kundi dahil sa'yo, hindi ma-in sa 2008 ang aking living room. Okay, Miss Monica. Thank you, ganda. Thank you rin. O, siyempre, nagagalak ako dahil maganda na yung living room ko ngayon. Medyo presentable. At saka, siguro, gagawin ko din yung ginawa ng aking kumare na i-refer ko si Miss Monica para yung mga friends namin in din for 2008. Mukhang ang napasaya ko ng todo si Maring Nida. I'm sure, perfect na ang New Year niya dahil in na ang kanyang sala. Kay Susan tayo! Susunod, ang mga dapat at di dapat para sa Year of the Rat. Kay Susan tayo! 2008 Year of the Rat? May dalang kamalasan? Oh no, hindi pwede. Ibig sabihin ba nun, loveless pa rin ako buong taon? Eh, kumusta naman yon? Hindi pwede. Ano bang klaseng kamalasan ang dala ng Year of the Rat para sa mga taong born under the Year of the Rat? Alamin natin yan. Naku, pag dinalas talaga akong nangat-ngatin ko kayo, promise. Para sa ating mga Pinoy, maruming hayop at mapanira ang daga, nangangain ng mga pananim, ngumangat-ngat ng mga damit, kaya sinasabing peste o malas ang hayop na ito. Pero alam niyo bang iba ang interpretasyon ng Chinese astrology sa mga kalahi ni Mickey? Ang daga kasi yan ang unang-una sa pila ng mga animal signs. Sila yung nauna, ibig sabihin matatalino yan. Meron silang laging paraan
para makalusot sa kung ano man ang pagsubok sa buhay nila. Kaya para daw kay Alessandra De Rossi na ipinanganak sa Year of the Rat, magiging maswerte ang Year of the Rat ngayon. Kaya lang, sa Year of the Rat, may mga konting posibleng papasok na malas. Kaya yun. Ano yung malas? Yeah, yung malas, pwedeng illness, accident, pero pitik lang to. Hindi as in talagang totally like, unlike yung, oh yes, hindi. Malas. Kaya kung career po, maraming evil intentions. Sobra. Yeah, kasi forecast na talaga ng rat yun. Sana nakontra natin. Okay lang po yung mga evil naman po na karma po. At dahil nasa north ang posisyon ng rat sa chart, kailangan isaalang-alang daw ng rat people ang north part ng kanilang bahay. So yung red, ituturo muna natin sa north kasi yan lang, mapapansin mo, ito lang yung may arrow. So ituturo natin sa north. So yan, hanggang sa tumigil siya. Basta yung pula nasa north dapat. Sa north, hindi pwede maging toilet. Kasi kung kahit anong sipag mo, hindi siya magiging, hindi mo na perfect. Yung parang laging may kulang, nauubusan ka ng pera, nawawala yung swerte mo sa career mo. Yung bahay ko, marami siyang banyo. I'm sure meron isa sa north. Yes, so kailangan meron tayong inigay na pangontra. So, kumuha ka ng bato, ipasok, hugasan mo, pasok mo sa loob ng CR. Kasi ang north kasi is water element. So yan, kung CR siya, para ma-block mo yung water mag-flow. Kasi di ba pina-flush mo eh. So yun yung nagba-block sa kanya. So stone lang. Mishka, mushka, Mickey Mouse. Pagdating naman sa love life ng ating bidang kontrabida, good vibes pa rin kaya ang dala ng Mickey Mouse Clubhouse? Eto, gusto kung may boyfriend na ba? Wala po. Long-lasting ito, naaabangan kita eh. Na magkakaroon? Hindi, yung mga boyfriend. Yung dami, diba? Ang gagwapo pa. Etong year, may darating na love life sa'yo na mabuting tao. Yun. Mabuti naman yung mga previous, kaya lang ito, heaven sent. Heaven sent. Kung swerteng araw ang taong 2008 para sa rat people, kabaligtaran naman daw ito para sa mga ipinanganak ng Year of the Horse. Pangatas ko naman na, utog pa ako. Puro itong maskara to. Ano itong maskara to? Kabayo. Yung hindi maswerte ngayong taon, 2008, ay Year of the Horse. Kasi sa Year of the Horse, nasa South kasi siya, ayon sa calculation ng Flying Stars, meron siyang 8 klaseng kamalasan na pumasok doon. Malas daw ang south direction pagdating sa bahay, kaya dapat daw itong iwasan ng mga horse people maging ng ibang animal sign. Kung love at married life naman ang pag-uusapan, hindi raw dapat magulo ang southwest part ng bahay dahil narito ang love and marriage luck. Kabayo? Mabisang pangontra naman daw sa away at hiwalayan ang paglalagay ng pictures ng happy couple para magsilbing inspirasyon ng walang hanggang pagmamahalan. Nakita mo naman ang pagmamahalan natin. Para lang tayong si Richard at Lucy. Sino nagkasabing malas? May pangontra ako dyan. Mapaliligiran naman daw ng masasamang intensyon ang mga taong may goat at monkey sign. Sakit at aksidente naman ang kalaban ng dog at pig. Samantalang tukso o third party ang magiging problema ng mga ox at tiger, kaya ipinapayong laging mag-ingat. Swerte naman daw ang iba pang animal signs dahil generally good luck daw ang Year of the Rat para sa kanila. Ngayong 2008, swerte man o malas, ang importante sa lahat ang paniniwala sa poong may kapal at pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Iyan ang subok ng pinakamabisang pangontra at sandata sa anumang pangamba. Kay Susan tayo! Mga misis, binibigyan niyo ba ng dagdag proteksyon at sarap nutrisyon ng inyong pamilya? Aalamin yan ang 8 o'clock team at ng Kay Susan tayo. Hey! Kaya abangan ang pagsugod ng aming grupo sa inyong barangay.
Pamilyang protektado, less worries. Kaya kita-kita tayo! Kay Susan tayo! O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, bu-beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kay Susan